Okay, so dapat ito yung ma-achieve nung mindset niya, yung law of leverage. Kasi bakit? Pagka ginalingan mo sa pagpapaliwanag ng direct selling, baka yung mapasali mo ang mindset niya mag-direct selling. Mamili ka, ano ba gusto mong makreate na grupo? Group of direct seller o group of network marketers? Oh, so depende sa doktrina mo yan. Nakuha ba? Sa military, tsaka sa police. Ang police, pag hinuli ka, pag nabaril ka niya, pwede ka lang barilin sa mga parts na hindi ka mamatay agad. Kaya ang baril ng police, di ba, 9mm? Pero ba't yung mga sundalo 45 caliber? Kasi yung 9mm para lang may ka lang, mapahinto ka sa crime na ginagawa mo. Pero ang sundalo, pag binaril talaga niya, patay talaga dapat kasi kalaban yun eh. Nakuha niyo po? Parang tayo, paano ba natin mina-mindset ang mga prospect natin? Kasi nag-uumpisa kasi yan, ang doktrina nag-uumpisa the moment na kinausap ng prospect. Nung kinausap mo ba siya, ano ba sinabi mo? Eto, bibigay ako ng senaryo para mas maintindihan nyo. May ganitong dealer. Tinok, may tatamaan dito for sure. Tinok niya yung prospect niya. Nung tinok niya yung prospect niya, kunwari tinok ko si Sir. Yung ganda ng presentation ko, power na power. Pagdating sa dulo nung tanongin ko, Sir, kaya mo ba mag-register? Wala akong pera eh. Wala pa akong 9,000. Naka-encounter na kayo ng ganyan? Yes. Sino na naka-encounter ng ganyan? Ako, marami na nga amin dito. Ito na. Nung sinabi kong 9,000, sabi niya, wala akong 9,000 eh. Ito yung next na doktrina na gagawin nung dealer na ganito. Gusto mong makasali talaga? Siyempre, magbenta ka ng 10. Pag nabenta mo yung 10, i-dealer kita. May gumagawa? Yes! See? Tama mali? Mali kayo ito. Yan na yung doktrina na mali mong ginawa. Bakit naging mali yung Jeff? Sige nga, justify mo sa amin. Ano tinuturo mo sa kanya? Di pag nakabenta ng 10 yun, nagbenta, naging dealer. Nung nag-invite na, wala nang pera yung invite, ano tuturo mo? See? Mabilis yung sistema? Tagal pa rin, ba't mo ginagawa? Napansin nyo? So yung doktrina, then pag ikaw na yung gagawa ng kasunod, ano tuturo mo? Kaya nga hindi mo nagagalingan mag-motivate na maglabas ng 9,000 kasi ang tinuturo mo, magbenta na lang eh. Nakita nyo? Kaya natataka kayo, ang bagal ng paglaki ng network nyo. Kasi kaya mabagal, yung doktrina nyo sa umpisa pa lang, mali na. Kasi ang taong walang pera, kung naintindihan talaga marketing plan mo, pwedeng gumawa ng paraan niya kung gusto niya. Nandun na nga sa point na minotivate mo eh, gagawa na sana ng paraan eh, ang problema, nag-offer ka. Nung the moment na nag-offer ka, wala na, hindi na gagawa ng paraan yan. Kasi binigyan mo na siya ng solusyon. Na sana minotivate mo gumawa ng paraan. Na para nung naglabas siya ng 9,000 pesos niya, mas motivated siyang mabawi yung nilabas niya. Paano mo babawiin niya yung nilabas mo? Simple. Mag-create ka ng ENB mo, pag nag-pair-pair yan, mababawi mo yung 9,000 pesos mo. So, habang dumadami yung tao mo, nababawi mo yung 9,000 na nilabas mo, nasa iyo pa yung product, hindi mo kailangan ibenta. Tapos dahil dumami sila, syempre, mga tao na sumali, dadaan mo yan, ano mangyari sa'yo? Di tuloy-tuloy na yung paglaki ng income. Yung problema, saan tayo nagkamali? Doon sa unang doktrina mo kaagad, na magbenta ka. Pag nakabenta ka ng 10, isasali kita. O di pass on culture mo yan. See? Sabi ko sa inyo, daming katamaan. Hindi ko kayo masisi, kasi baka yan ang tinuro ng apply nyo. Hindi ko kayo masisi, kasi baka yan yung nakagisan yung sistema sa grupo nyo. Hindi ko sinasabing sobrang mali, pero mabagal. Nakuha? Kasi wala naman tayong binayolate eh. Kaya lang, ang purpose kasi ng mga marketing instructor na kagaya ko is mapadali natin yung paglaki ng income nyo. Akala nyo lang kasi na magkaka-income kayo sa ganun. Yes, magkaka-income kayo pero gano'ng katagal?
Tapos imagine mo yung hirap ng taong pinagbenta mo. Na imbis na maghihirap din naman pala siya sa paggawa ng parang sa 9,000, pinahirapan mo din siya sa pagbenta ng product. Pareho naman pala maghihirap hindi pahirapan mo na siya gumawa ng paraan. Mas madali pa nga yung nag-isip siya Di ba? Ang taong na ospital, kahit walang kapera-pera, gumagawa ng paraan yung mga mahal sa buhay. Ang problema, ikaw nag-offer ng solusyon. Meron ba doktor dito na nag-offer? Sige, staggered payment mo na lang yung sa ospital. Meron ba ganon? Di ba wala? Bahala kayong gawa ng paraan yan. Tama mali? O yun. Kaya nagiging cheap yung sistema natin is dahil din sa maling doktrina natin minsan. Hindi natututunan kayo? Yes! Sabi siguro ng app na hindi ko na napapagaling dito ko yung chairs. Nakakabuisit na sira yung discovery. Kasi syempre kung marami siyang pinagtitindang mga dealer na ganyan, siya lang yung cheque ng cheque, kaptay-rap yung mga tao niya. Diba? Kaptay-rap yung mga tao mo, ilan yung dealer mo pinagkaganon mo. Paano yung nasa taas? Hindi siya lang yung sarapang buhay mo, maghihintay na lang ng cheque yung pag-Friday. Namuhunan lang siya, meron ako 50 power pa, benta niya yan, pag-benta niya yan, dealer na yun. Si Apple, tsumegin din. Sinanirapan yung mga tao. Na-practice ang law of leverage? Hindi. Ano promise ng company? Dapat ikaw may gumagalaw sa ilalim mo. Yun ang promise ng law of leverage. Ba't parang hindi ganun yung nangyayari? See? Dahil sa maling doktrina. Ako isa natin yung pinto, walang lalabas. Walang lalabas na pinag-usapan natin. Gusto ko kasi kayo matuto ng tinatawag na organic. Organic na pag-network. Malinaw? Yes! Okay. Kasi pagka natuto ka ng maling sistema, o kaya, hindi mo na sabihin mali, mabagal na sistema, tatamarin ka na talagang mag-motivate. Kasi yun ang itinuro ko sa'yo. Pag-aaralan mo pa ba mag-motivate? Para maglabas ng 9,000 yung kausap mo? Hindi. Para mas easier, benta ka na lang. Madali lang usapan natin. Di ba? So magkakaroon ka ng idea na lahat pala ng i-invite ko, pag bebentahin ko na lang. Hindi naman talaga kailangan ibenta ang power pack Bakit? Tanungin niyo ako bakit? Bakit? Di ba itong pinasali niyo yan, pinapili niyo kung anong product na kailangan? Di ba ma'am? Ganito ba ang usapan natin? Sir, pumili ka dito ng product na kaya mo ibenta. Ganun ba? Ganun ba? Hindi, di ba? Tinatanong natin kung ano kailangan nila, di ba? O ba't mo mabibenta power pack? O yan yung pangalawa. Ba't mo mabibenta yung power pack na pinili niya? Kung pwede naman niyang bawiin sa network. Di ba? Kaya nga niya pinili mo kasi gagamitin nila Hindi mo ba nakita yung advantage niya? Mas pag tinulungan mo siyang mag-invite at magpasali, tsumechete ka na dito. Kasi yung ANB niya, sigurado ako nilagay mo to sa weak link. Baka sa pangalawang bangga pa yan. Sa 2 hits, tama? Meaning, pag tinulungan mo to mag-network, yung ANB nito, kumakarga ka agad sa'yo. Paris ka ng Paris, Paris ka ng Paris. Huwag mong pahirapan yung sarili mo. Kasi kailangan tama nilang maintindihan yung network. Pag tama nilang maintindihan yung network, ano kasunod? Sino may ginabang? Ikaw. Hindi na practice ang law of leverage. Nagets niyo? Yes! Kailangan matibay yung pagkakaintindi mo sa sistema. Kasi pag hindi tama yung pagkakaintindi mo sa sistema, mali yung may papasa mong kultura. Okay? Paintindi mo rin sa kanila, bakit walang commercial? In absence of endorser, commercial, tayo, babayaran. As simple as that. Kaya nga wala tayong endorser, okay? Random format of marketing plan. Ibig sabihin ng random format, pwedeng, ito yung format mo ngayon. Ako kasi nangyayari sa akin to Pwedeng ito yung format mo ngayon, tapos magugulat kayo after several months, iba na naman yung format ko. Pag nakakaramdam kasi ako na parang hindi na ako komportable doon sa presentation ko, nire-rearrange ko na siya, pinabago ko. So that's how you become a versatile speaker.
Kaya mong magpalit-palit ng marketing plan. Kaya mong pagka-good morning mo kagad, G-Sock na kagad. Diba? Pwede kasing ganun eh. Pwede kasing depende sa iyo yun eh. Meron niya akong presentation, ang sinabi ko lang, sir, pag nag-dealer ka rito, dumami mo, 1.15 ka. Totoo yun. Meron ako naging presentation na gano'n kasi hindi. O, every time na may mapapasali ka lang dito, 500 pesos ka, pero ang maganda dito, mag-1515 ka. Bubulan tayo ng grupo na magpaparami lang din. Kasi maganda product natin. Yung product, sa uli ko na pinaliwanag. Yung una kong marketing plan. Ako ha? Kasi minsan ha, umpisa pa lang ng presentation natin, ginalagan mo na sa product, na yung product, mula, malunggay, bla 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 bla. Ngayon, nung sumali, ano nagustuhan? Product mo o yung marketing plan? Ha? O, ba't marami na uuwi sa direct selling? See? Pag sobrang mo kasing ginaligan sa product, yung mga tao, bibili na ng product, kung pinagawa mo na negosyo, ayaw na. Kaya ako, ginagawa ko, inuuna kong i-highlight yung business, yung product dulo. O, diba? Ang random siya, diba? Yun yung sinasabi ko sa inyo, wag lang lagi kayo nagre-rely sa nakikita niyo rito presentation. Sa presentation ng apply mo, ng grupo nyo, hindi. You can always develop your own style. Malinaw? O mamaya, mag-create ka ng sarili mong estilo. Itok mo yung apply mo, baka magulat ka mag-create ka. Okay? Ano apply? Main ka na apply? Okay. Closing with the bank. Ano ibig sabihin ng closing with the bank? Okay. So, ibig sabihin, pagtatapusin ng presentation, dapat maganda yung exit. Okay, so phase 1, own issue. It may start from your reasoning of joining, or reason of joining. Pwede yung sarili mong testimony, kaya po ako nag-join dito. Okay, ito pala ha, bago kumakalimutan. 5% you. 95% prospect. Prospect interest. Ano ibig sabihin nito? 5%, this includes sino ka, ano ka dati, dahilan mo kaya ka sumali, ano nangyari sa iyo nung ginamit mo product. At kung may resulta ka lang, konti, kwento mo lang. Pero the rest, 95%, it should be on your prospect's interest. Ano ibig sabihin ng it should be 95% on your prospect interest? Sino rito naka-experience na mapaliwanagan ng insurance agent? Taas naman. Yung ahente ng insurance, di ba? In-explainan kayo. Nung in-explainan ba kayo ng insurance, pinag-usapan niyo yung buhay ng ahente?